Di lang daw para mangurakot pero para tagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamayan. Eh di ba guilty ka? Child abuse. Yan ang ginagawa mo kaya tumakbo kang senador. Pinalalabas nyo pa na ginagawa kayong masama? Meron pa kayong ganto-ganto na defend Casa to, Rep. Franz Castro. Ano yun? Sigaw kayo ng sigaw ng hustisya para sa EJK. Tapos kapag kayo ang may kasalanan, sasabihin nyo defend Casa Tour and Franz Castro? Anak ng tinapay naman, ano nung klaseng hustisya ang hinihingi ninyo? Para sa sarili nyo lang? Tapos ngayon sasabihin nyo, binabaliktad kayo? Para sa hindi pa po nakakaalam, marami ng kumanta na surrenderies ukol dito po kay Franz Castro at sa grupo po ng Makabayan Black. Si Franz Castro bilang isang member ng Communist Party of the Philippines, sila ang mga tao nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Ano? May idea na ba yung mga bulag-bulag pa rin dyan? O nagbubulag-bulagan lang kayo dahil hindi nyo matanggap ang katotohanan na tama yung mga sinasabi naming sumusuporta sa mga Duterte? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po mga Lodi, no? Papansin po talaga to si Franz Castro. Noong December 26, nagsabi po siya na imbis na sagutin daw po ni VP Sara Duterte ng diretso ang mga tanong ukol sa pag-misuse ng confidential funds, nagtatago pa daw po siya sa likod ng kanyang ama. This is clearly a desperate attempt to rally political support following her Vice President Sara Duterte declining satisfaction ratings. Rep. Franz Castro, ACT Teachers Party List. Anak ng tinapay naman to. Nag-iingay pa rin po si Franz Castro dahil po tapos na po yung issue nila dyan sa Quadcom, yung hearing po nila about confidential funds. Tinuloy-tuloy niya pa rin po. Kahit klarong-klaro naman sa COA na wala naman daw po talagang na-misuse na pondo ng confidential funds. Anak ng tinapay naman, oo. O sige, dahil kagustuhan mo, Franz Castro, papansinin ka namin. Dahil ito pa, nagsasabi pa siya dito, ginagawa daw pong negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno. Aba, nagsalita naman ang hindi ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon. Di lang daw para mangurakot pero para tagtakpan din ang mga kasalanan nila sa mamamayan. Bravo talaga si Castro magsalita. May salamin kaya sa bahay nila? Bakit hindi ko kaya tingnan ang salamin at itanong mo dun sa salamin, sa mukha mo, kung para kanino ba yung mga pinagsasabi? Para ba sa'yo yan? O para kay VP Sara Duterte at sa pamilya Duterte? Kasi yung mga pinagsasabi mo, Castro, parang applicable lagi sa iyo. Yung sinabi mo dito na ginagawang negosyo ang pagtakbo o posisyon sa gobyerno para lang daw mangurakot, para daw po pagtakpan ang problema o kasalanan niya sa mamamayan, di ba guilty ka? Child abuse. Yan ang ginagawa mo kaya tumakbo kang senador. Para mapagtakpan mo ulit ang iyong ginawang kasalanan na klarong-klaro naman na meron ka talagang tinatakbuhang kaso. Tama ba ako o mali? At sabi pa niya dito mga Lodi, dun sa issue ng Talaingod, kami na nga yung tumulong, kami pa yung nabaliktad. Kung di ako nakakamali, sinabi po ito ni Franz Castro dahil nakikita naman natin sa social media na pinagtatakpan nila ang ginawa nilang kasalanan dun po sa lugar ng Talaingod. Ayan RA 10364. Kung di ako nakakamali, in relation to RA 7610, kidnapping and failure to return a minor. Pero ang kaso po talaga na naano niya mga Lodi, child abuse. Ayan binaliktad daw sila dun sa Talaingod. Kasama po niya dyan si Satur. Tingnan mo naman mga Lodi, yung mga may edad na, yung pa yung nangunguha ng mga bata. Iniligtas lang daw nila, tinulungan daw nila yung mga bata sa Talaingod. Saan nyo dadalhin? Yun yung tanong dyan saan nyo dadalhin yung mga batang kinuha nyo doon at hindi nyo pinaalam sa mga magulang nila? Ito, sa Turo Campo, Franz Castro, guilty of child abuse. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Sa Tagum City Court, their conviction is stemmed from accusation that they held minors during a solidarity mission in Talaingod, Davao del Norte in November 2018. Hindi nyo ito mapagtatakpan kahit anong gawin nyo dyan. At pinalalabas nyo pa na ginagawa kayong masama. Meron pa kayong ganto-ganto na defend Casa to, Rep. Franz Castro. Anong ide-defend sa inyo? Yung ginawa nyong kalukuhan? Ano yun? Sigaw kayo ng sigaw ng hustisya para doon sa EJK, para doon sa mga nagawa ni Tatay Duterte.
Tapos kapag kayo ang may kasalanan, sasabihin nyo, defend Casator and Franz Castro. Bawal kayong sampahan ng kaso at mapatunayan ito na talagang guilty kayo. Anak ng tinapay naman, ano nang klaseng hustisyang hinihingi ninyo? Para sa sarili nyo lang? Tapos ngayon sasabihin nyo, binabaliktad kayo? Ito ang mali dito mga lodi sa administrasyon na to, dito sa kay BBM. Yung mga gantong klaseng politiko, hinahayaan niya lang, basta pumabor sa kanila, kinalaban ng mga Duterte, okay lang. Kahit na meron na po silang child abuse na kaso na patunayan na po mga lodi, pagala-gala pa rin po, nakikisali pa sa Quadcom hearing, tapos kung ano-ano pa yung mga sinasabi sa mga Duterte. Yan ba? Ito bang mga klaseng politiko ang dapat yung sundan o suportahan? Anak ng tinapay yung laging nag-iingay sa kalsada, laging may kontra sa gobyerno, pero sila po ay empleyado ng gobyerno. Yan ang nakakatawa dito sa ating bansa. Kung sino pa may mga kaso, may mga kasalanan at napatunayan na meron po sila pagkakasala, nananatili po sa posisyon. Dahil nga po, yan po ang tunay na nagtatago sa likod ng kanilang posisyon at ginagawa lang pong pagtakpan ang mga kasong nagawa nila. Kaya po sila nandyan sa loob ng gobyerno. Binabaliktad nyo pa ang pamilya Duterte? Binabaliktad nyo pa si VP Sara Duterte? O dito tayo mga idol. Yung mga sinasabi nilang kasinungalingan, kung hindi ako nagkakamali, meron naman po tayong patunay na tinuturo po sila na naging protector nitong kampo ni Joma. O pakinggan nyo mabuti mga idol para sa hindi pa po nakakaalam. Marami ng kumanta na surrenderies ukol dito po kay Franz Castro at sa grupo po ng Makabayan Black. Si Franz Castro bilang isang member ng Communist Party of the Philippines ay isang miyembro ng Legal Front Organization na siya ngayon ay nagtatago bilang kongresista sa ACT Party List. Kasi mga lodi, kinukonsinti ng ibang mga tansong talangka. Dahil nga kinalaban ito ang mga Duterte at klarong-klaro naman mga lodi, itong administrasyon na to, basta kumalaban sa mga Duterte, basta masiraan ang mga Duterte, binabakapan po nila yan. At yung mga tansong talangka naman na mga loyalista, panay suporta po dahil nga po, pabor sa kanila yon. Kinakalaban po yung mga Duterte. Kahit kalaban po natin dati sa politika, eto po mga lods. Kakampi na po nila. Hindi nila alam ang magiging masamang resulta nito pag nagpatuloy po itong pagpapa-impeach sila kay VP Sara Duterte. Tuloy pa natin. Sila ang mga tao na nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Klaro para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Yan ang gawain ni Franz Castro. Kumbaga siya ang nagiging legal na taga-protekta. Kaya po mga lodi, kung hindi nyo pa rin napapansin, yung about po sa confidential fund, kaya init na init po ito si Franz Castro, dahil nga po, sila po ang tatamaan nito sa ginawa ni VP Sara Duterte. Ito pa, maraming kumakantang surrenderies, mga lodi hindi lang po yung isa na yon. Ito pa. Human rights violations sa Duterte regime, hindi ako mapipilitang sumuko Pero ang kakibat kasi ng pagsuko ay may documentation. At the very least, nabuhay ako. Mga lodi, kaya po sumuko ang mga namumundok sa panahon po ni Tatay Duterte dahil nga po may documentation na buhay po sila. At totoong, meron pong malasakit si Tatay Duterte sa lahat po ng mga nasa bundok Ginawan po sila ng mga programs na makakatulong nga po sa kanila. Ito pa. Ano po katungkulan niyo sa bilang NPA po? Bilang NPA, marami kaming trabaho, iba't iba. Depende sa kung anong skills. Given my skills bilang nakapag-aral, tagapagturo. Ibig sabihin, isa ritong guro. Kasama po dyan sa ACT Teachers Party List. Kasama po yata ito ni Franz Castro. Kaya po galit na galit ito si Franz Castro na naging DepEd Secretary si VP Sara Duterte at hinawakan po nila mga eskwelahan dahil nga po sa tingin natin nawawalan po sila ng marirecruit. So kayo po nag-lecture? Yes. So parang in short term, nagre-recruit po ba? Tama ko? Oo. Voluntary naman ang recruitment. Nagpapaliwanag kami kung ano ang aming trabaho, bakit kailangan ng mga katulad namin. At yung gustong sumama, tatanggapin namin ang buong buo. Mas gano'n naman ang proseso ng pag-NPA. So, part yun ang aking trabaho. Okay. Bali, dito sa Palawan, saan na pong mga lugar po kayo napunta? Ang sakop naman ng trabaho ng NPA Palawan ay siyempre buong Palawan. Grabe, ang lawak pala ng sakop ng NPA. Buong Palawan ang hinahawakan nila.
O, Franz Castro. Ngayon, mga Lodi, kaya pala galit na galit si Franz Castro sa confidential fund. Lagi niyang bungad ang confidential fund na hindi daw ginamit ng maayos. Dahil nga, mga Lord, sila po ang tinamaan nito nung panahon po na naging DepEd Secretary si VP Sara Duterte. Ano? May idea na ba yung mga bulag-bulag pa rin dyan? O nagbubulag-bulagan lang kayo dahil hindi nyo matanggap ang katotohanan na tama yung mga sinasabi naming sumusuporta sa mga Duterte? Hindi nyo lang matanggap na itong administrasyon na ito kinukonsinte kahit mali na basta lang makalaban ang mga Duterte. Hinahayaan po nila na sirain ang ating bansa. Okay lang sa inyo. Basta panig dito kay BBM at kay Romualdez. Kahit hindi nyo naman nakikita talagang tunay na layunin nito ay ang sirain lang ang ating gobyerno. Biruin mo, empleyado ka ng gobyerno, tapos kinakalaban mo yung mga kasamahan mo dyan sa loob ng gobyerno. Lalong-lalo na po yung ating vice presidente. Na totoo lang naman ng ginagawa na pagtatrabaho lang, ginagampanan lang ang kanyang kayang gawin. Hindi kagaya ng mga to na puro pasikat lang yan sa hearing-hearing na yan. Tapos wala naman po talaga tayong napapala na kaunlaran. At eto pa ang pinakamasakit dyan, alam naman natin na guilty po sila doon po sa pagkakasala nila, malaya pa rin po sila na nakakagawa ng mga gusto nila sa administrasyong ito. So mga Lodi, kayo na po bahala humusga. Paalala ko lang po sa inyo mga Lods tumatakbo po siyang senadora ngayong eleksyon ng 2025. Baka naman palusot ninyo rin. Kawawa naman ang ating bansa, mga idol. Kaya bantayan po natin ang ating bansa, mga Lodi, lalong-lalo na po ngayong darating na eleksyon. Alam po natin medyo madumi po ang mangyayaring eleksyon o halalan ngayong 2025 dahil ginagamitan po nila ito ng pera. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.